Pag-usapan natin ngayon yung mga breaking news. Si Bini Abante po ay ipinoproklama po na bilang nanalo sa 6th District ng Maynila bilang pagka-kongresista. Ngayong araw lang po ito, desisyon ng Inbank. Grabe po. So baka ibig sabihin, si Bini Abante po ang itinuturing na nanalo dyan sa 6th District ng Metro Manila bilang representative o congressman. Yung apila ni Jewel Oy ay ibinasura po ng Comelec Inbank. Kung sa baga, wala. Hindi nila ino-honor yung apila ni Jewel Oy. Basahin natin dito sa Google. Comelec uphold decision, declare Abante as a Manila congressman. Ngayon lang itong araw, 9:14 AM, June 30, 2025. Balita ito ng Manila, Philippines. Ang sabi dito, the Commission on Election Comelec Inbank has upheld the decision of the Comelec Second Division to annul the proclamation of Manila City 6th District Representative elect Joy Chua Oy and to declare Buenavenido Bini Abante Jr. as the rightful winner of the congressional race. So, ibig sabihin, ipinoproklama po nila na si Bini Abante po ang nanalo bilang congressman dahil nga sa baga i-deny nila yung apila ni Joel. In 12-page resolution date June 30, Comelec Inbank denied the motion for reconsideration filed by Oy. Dininay nila. Ibig sabihin, si Bini Abante po ang ipoproklama nilang bilang nanalo dyan sa 6th District ng Metro Manila. So, ibig sabihin pala mga kababayan dito, na yung desisyon ng Korte Suprema, baliwala pala yun na sinasabi nila na hindi pwede manalo ang talo. Dahil talo naman si Bini Abante, hindi naman siya nanalo dahil mas majority vote si Jewel Chua o Jewel Chua Oy. Panalo siya. Kaso, na-disqualify dahil nga daw sa residency yata yan, residency. Di ba? Pero sinabi ng Korte Suprema, di ba, nabalita yan. Breaking news pa nga yan na hindi pwedeng ipapanalo mo yung talo, yung pangalawang buto na bilang doon sa isang kandidato kapag hindi maproklama yung nanalo. Pero itong Comelec, talagang pinipilit nila, talagang pinanindigan nila na si Bini Abante yung magiging congressman dyan sa 6th District ng Metro Manila. Hindi po napigilan si Bini Abante, talagang uupo po siya dahil ayan na, inbank na po ng yan, Comelec Inbank na po yan ang desisyon. Hindi na po mapipigilan, mahirap na po pigilan yan. Tingnan naman po natin, di ba, kaya tingnan nyo si doon sa babae sa Cebu, si Gwen, di ba? Sinuspindi ng ombudsman ng 6 months. Pero, sinunod ba? Hindi. Ombudsman na mismo yung nagsuspindi nun. Pero walang aksyon na ginawa para kay Gwen Garcia. Siya pa rin ang umuupo. Kahit talo na nga siya ngayon, talagang dire-diretso pa hanggang sa huling araw sa kanyang pag-upo. Hindi niya talagang tinanggap yung suspension. Parang wala na. Parang wala ng batas, di ba? Hindi na nasusunod ang batas. Dahil ombudsman na nga yan eh. Pero hindi pa rin sinusunod. Walang aksyon na nangyayari sa Comelec at saka sa DILG. Tuloy-tuloy ang ligaya ni Gwen hanggang sa katapusan ng pag-upo niya. Grabe mga kababayan. Tapos ito si Oy, matagal na tang dyan sa Maynila, konsihal, ngayon pa lang
isinuspindi. Ngayon pa lang, i-deny yung kanyang mga dahil nanalo siya bilang congressman kalaban si Bini Abante. Grabe no? Kung isipin mong maigi no, talo yung politician na tumakbo tapos bigla kang mananalo. Dahil i-deny yung motion ng yung kalaban na nanalo dahil sinuspindi nga. Talagang pinilit nila na iupo si Bini Abante, hindi po talaga nila mapipigilan. Mahirap pigilan ganyan na kumilik na po mismo ang Grabe sigurong pira dyan, Malaking pira siguro yan. Grabe. Biruin mo, pinilit nila. Sabi na nga ng Korte Suprema na hindi pwedeng umupo ang nanalo. Hindi pwedeng, sinabi na nga ng Korte Suprema na hindi pwedeng umupo yung talo. Pag talo, talo. Pero ngayon, ano ang nangyari? Pinagdesisyonan ng Inbang Comelec na si Bini Abante ang rightful winner bilang upo ng pagka-congressman. Pero si Gwen Garcia, tuloy-tuloy ang ligaya, di ba? Kahit may 6 months na suspension, walang aksyon na nangyayari. Si Gwen pa nga yung matapang di ba? Siya pa yung matapang. Pero wala dito kay Joel Oy, wala, hindi niya kinaya dahil mukhang mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban. Kaya nahihirapan siya. Grabe. Matindi ngayon kung iisipin mo. Ito naman siya, Yan si Claire Castro. Diba, sinabi niya ang ekonomiya ng bansa ay umuusad sa baga lumalakas. Paano lumalakas? Mismong World Bank na ang nagsasabi noong mga nakaraang araw na humihina ang ekonomiya ng Pilipinas. Balitang-balita yan sa ABS-CBN, sa GMA7. World Bank na po ang nagsasabi na humihina po ang ekonomiya ng bansa dahil nga dyan sa gira sa mga malalaking bansa, di ba? Tapos ito si Claire Castro nagsasabi na marami ng fake news, si Bibi Sara fake news. Pero sino ngayon nagsasabi ng fake news? Di ba? Siya, sinabi niya Napanood ko yung statement niya doon na yung press briefing niya na talagang gumaganda ang ekonomiya ng bansa. O sino nga yung fake news? Grabe. Tapos kahapon, kita niyo yung balita kahapon? Doon sa nabutas ba yun na grabing tubig pumasok sa mga kabahayan? Nasira yung pader. Ang tibay ng flood control project. Ang ganda ng mga flood control project ni Pangulong Bongbong Marcos. Tagos yung tubig Tagos yung tubig pumunta sa mga kabahayan Hindi barko ang bumangga sa sa flood control project kundi tubig. Grabe. Grabing baha. Kita ko sa inyong video na nakita ko Hirap talaga, puro na lang kayabangan Ayan Ayan. Kita ba? Hindi makita. Yan lakas ng tubig Di ba? Wasak yung pader Wasak, pasok yung tubig sa mga kabahayan, ang lakas pa naman. Tapos nakita ko pa kahapon doon, inayos, nilagyan ng sandbag, inano din ulit ang sandbag. Paano hindi hindi mo lang hinarangan ng mga screen na matitibay para hindi tatangayin ng tubig yung mga sandbag na ipanatong-patong nila. Inilagay lang doon na wala malang puwersa dito sa likod. Dapat nilagyan ng screen dito at saka maglagay ng sandbag para hindi tatangayin ng tubig, hindi tutumbahin ng tubig. Ipatong-patong, walang nakaharang sa likod, tumbahin talaga ng tubig. Ang galing! Ang galing talaga! Di ba? Grabe na mga pangyayari sa ngayon. Sa bansa natin. Pero pinaka-breaking news talaga yung kay Bini Abante na siya talagang iuupo bilang congressman
dahil kumilik in bank na po ang nagdesisyon. Grabe po. Tapos ngayon, alam nyo bang mga balita na ang dami ng mga droga na nasasabat sila ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama nga sa mga picture, di ba? Tandaan nyo, pagdating sa suna niya, sigurado hindi yan mawawala dyan sa suna niya, yung sasabihin niya yung mga accomplishment dyan sa illegal na droga. Sigurado yan. Pero ganun talaga. Kaya abang-abangan natin pagkatapos ng suna kung ganun pa rin po ba ang mga mangyayari sa paghuli ng mga illegal na droga na. Kung may makikita po ba tayo ulit na malalaki o maramihang halaga ng droga na nasasabat ng gobyerno. Tingnan na natin kung tuloy-tuloy yan. Kapag tumigil yan, ibig sabihin, pangsuna lang yan. Di ba? Pangsuna lang. Di ba ngayon bago magsuna si Pangulong Bongbong Marcos, busy siya. Punta dito, punta doon, punta sa mga eskwelahan, ikot-ikot. Kasi magsusuna na yan siya eh. Magsusuna na. Yung flood control project, malabo na, hindi na niya babanggitin yan dahil napahiya na siya dyan eh. Biroon mo, 500 flood control project. Dumaan yung bagyo. O di ba? Yung kalikasan na mismo ang pumuna sa kanya, di ba? Ang kalikasan na mismo 500 flood control project nung nagkaroon ng bagyo, grabe baha ang Rizal. Di ba? Rizal doon sa Bicol, matinding baha. Wala yung flood control project dahil binangga daw ng barko. Grabe na mga pangyayari ngayon mga kababayan. Ano na nangyari sa bansa natin? Baka magulat na lang tayo ito walang araw, wala na. Simot na. Simot na. Samantala si VP Sara Duterte na 125 million pinagtulong-tulungan nila ngayon, di ba? Yung ginastos sila dyan sa impeachment sa 125 million na halaga na inuusig nila kay VP Sara Duterte, baka times 10 pang ginastos nila dyan, di ba? Baka times 10 pa. Ang laki ng nasasayang na pira dyan sa investigasyon na yan, di ba? Ilang beses sila nag-hearing dyan. Wala namang libre dyan sa mga hearing na yan eh. Gumagastos sila ng malaki. Magkanong ginastos nila dyan, di ba? Tapos kung mabasura lang yung impeachment na yan, asaan na yung pira, yung ginastos? Di ba sayang? Ibis na para sa taong bayang pira na yan, pira ng gobyerno, ginastos nila dyan sa impeachment ni Sara Duterte, di ba? Ang laki ng ginastos nila, tapos ang kabagsakan dyan, mababasura lang yung impeachment. Mababasura lang yan. Walang kahinatnan yung impeachment na yan kay VP Sara Duterte. Sa basurahan mapupunta yan. At kung matutuloy man yan, sa kangkungan pupulutin yung mga kalaban. Kangkungan talaga yan. Parang si Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi na ni Justice Secretary na yung mga ebidensya pala ay sinira na. Kaya hindi makakasuhan si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas dahil kulang sa ebidensya. Kaya ipinaubaya nila sa ICC. Anong klase? Hindi na nga nakakasuhan dito sa Pilipinas. Idinala pa sa ICC. Diyos ko, kawawa naman. Kawawa naman ng Pilipinas. Parang nawalang saysay yung mga korte dito, di ba? Sabaka kung tingnan mo, sabaka ibig sabihin ng korte dito pala, hindi kaya sa mga ganyan kaso. Hindi naman talaga ganyan kung wala namang ebidensya. Sinira na rong ebidensya eh. So ngayon, ano kaya ang dadalhin nilang ebidensya doon sa ICC? Laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito pa nga lang sa Pilipinas, wala na silang ebidensya dahil sinira na raw ayon kay Secretary Boying. Sinira na, wala nang ebidensya, wala nang sabaga matibay na ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte nagtitiis sa kulungan isang daang araw na. Tapos ang mangyayari diyan, wala palang ebidensya yung mga kalaban dahil sira na. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang kawawa. Nakukulong siya na walang kasalanan.
Di ba? Pumapayat na ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte, pumapayat. Sino ba hindi papayat yan? Walang nag-aalaga sa kanya. Walang nagluluto sa kanya. Di ba? Ang hina-hina na maglakad, ang hinina na kumilos, wala pang alalay na nag-aalalay sa kanya. O umano sa kanya, nag-aalaga sa kanya. Kaya kawawa tuloy si Pangulong Rodrigo Duterte kung gano'n ang nangyari. Kung totoo man niya na sinira na talaga yung yung ebidensya, tapos kaya dinala sa ICC. Kung totoo yan, nako po, grabe na po talaga. Kala ko ba, laging sinasabi ni Bongbong dati na hindi raw makikiano ang Pilipinas sa ICC. Pero sila mismo naghatid kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, di ba? Ang tindi. Ang tindi. Tapos ngayon, yung mga witness pa dyan na mga nila na witness, gobyerno pa maggagastos dahil ihatid nila yan sa ICC. Ang tindi talaga. Magkano na kaya nagastos ng pira sa bansa, no? Baka magulat na lang ang susunod na maging presidente. Wala na palang pira ang bansa. Paubos na pala. Ang dami ng utang. Wala pang pira. Ang masaklap, wala pang mga project. May nakita mo ba natin mga balita na may mga bagong bukas na tulay na nandoon si Pangulong Bongbong Marcos? Nagpa-picture doon. May mga bukas na bagong mga kalsada. Wala. Kasi kung mayroon, hindi yan absent doon. Sigurado nandoon yan. Sa pagbubukas, halimbawa magbubukas yung tulay, pwede na daanan, sigurado nandoon yan, mag-inspect yan doon. Pero wala, 3 taon, wala po tayo nakikita. Wala po talaga tayo nakikita. Yeah. Ano na nangyari sa atin? Bagay, may mga tao talaga na grabe suporta nila kay Presidente Marcos. Lalo-lalo na yung mga karamihan mga matatanda na talagang nakaranas ng mga tulong doon sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung tatay talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, okay siya eh. Marami siyang natulong sa mga mahirap. Kami nakatikim kami ng tulong doon sa probinsya. Yung mga isang sakong bigas, may mga powder milk, marami dati. Pero iba naman ngayon, iba namang sitwasyon ngayon. Magagalit po ba yan si Senador Amy Marcos sa kapatid niya kung tama ang ginagawa, di ba? Hindi yan magagalit. Kaya nga siya nga gusto na patakbuhin ng kapatid niya para malinis yung pangalan nila eh. Kaya dismayado si Senador Amy Marcos na yung inasahan niya na maging malinis yung malilinis nila yung pangalan nila, lalo pang nadudungisan. 'Di ba? Lalo pang nadudungisan dahil yung kapatid niya hindi na nakikinig sa kanya. Sa iba na po nakikinig. Grabe. Yung iba ang nakikinabang eh. Yung kapatid ang gumawa ng paraan para matulungan sila ni VP Sara Duterte. Pero nung nanalo na, yung tumulong, ginigipit, gustong ipakulong. Yung tatay, ipinakulong na nga sa ICC pa. Grabe ka, walang utang na loob, no? Walang utang na loob. Grabe talaga. Tapos, ang dami-daming nagagalit dati ng mga tao dahil pinalibing ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. Hindi iniinda ni Pangulong Rodrigo Duterte na magagalit yung mga tao. Ipinalibing talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Pangulong Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Tapos ito si VP Sara, hiningan nila ng tulong dahil hindi nila matatalo si Lini kapag hindi makuha nila ni Senator Amy ang Mindanao. Inawitan nila si VP Sara. VP Sara hindi naman tatakbo na mag-aaral pa yan eh. Ayaw nila tatakbo pero dahil sa pangako na itutuloy nila lahat ang proyekto na naiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte, pumayag si VP Sara Duterte. Nung akala nila yung build program ay itutuloy. Kaya pumayag si VP Sara Duterte. Tina yung subway sa Davao. Diba tinigil?
Kaya nagsalita dyan si Senador JBR ito eh. Bakit hindi itinuloy? Para yan sa taong bayan. Di ba? Napakadami makakuha ng trabaho dyan. Pero itinigil. O sila, may nagawa pa sila mga tulay, mga kalsada. May nagawa, wala pa. 3 taon na, wala pa silang nagawa. Wala pa. Akala nyo ba sa 3 taon na natitira, makakagawa pa yan? Eh, hindi na. Malabo na yan. Malabo na yan. Kaya mahirap. Mga tao na walang utang na loob. Grabe, no? Pero hayaan nyo, yung mga taong ganyan, hindi naawa sa matanda, pinag-uutangan nga nila ng loob, pinakulong pa, tapos ang anak, ginigipit pa. Ang karma dyan malupit. Malupit ang balik dyan. Maniwala ka sa akin. Malupit po ang balik na karma dyan. Tandaan yung sinasabi ko. Akala siguro nila na kapag hindi si VP Sara ang magiging pangulo sa sunod, o kaya naman si Lini, o kaya si Tiberos, akala ba nila hindi nila habulin yan si BBM? Habulin nila yan. Yung pang mga yan, galit sa mga Marcos mga yan eh. Galit sa mga Marcos mga yan. Yan sila Kiko Pangilinan. Sila nga yung galit na ipinilibing ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Galit yan sila eh. Diba? Ngayon, kunyari lang yan kampi-kampihan. Pero kapag nakapisto na yan sila, yan si Presidente Marcos, wala yan. Tingnan nyo, habulin din nila yan. Yan, makikita natin yung darating ang karma. Darating po talaga yan. Tandaan nyo, darating po talaga ang karma sa isang tao na gumagawa ng hindi maganda sa kapwa. Lalo-lalo na, ang laki ng pinag-uutangan niya ng loob, inaano pa niya, ginigipit pa niya. Tandaan nyo, darating yan.